Palit ulo strategy mga kapatid. Meron daw estratehiya ang China na ginagawa na nila dati pa kapag may nahuhuli sa ibang bansa na kanilang mga mamamayan na naaakusahang spy o espiya mga tol. Eto nga balitang to ay News Explained. Kumbaga mula to sa News 5 Everywhere. Bibigyan natin to ng reaction video. Marami ang nagulat no sa pagkakadampot o pagkakaaresto sa tatlong Pilipino sa Hainan, China. Sa alegasyong sila ay mga espiya ng Pilipinas mga tol no. Ito alamin natin to mga kapatid kung ano tong tinutukoy na palit ulo strategy ng China mga tol no. Huwag na natin patagalin pa mga kapatid, panoorin na natin to. Marami ang nagulat sa pagkakadampot sa tatlong Pilipino sa Hainan, China sa alegasyon na sila ay mga espiya ng Pilipinas. Sila si David Cervantes, Albert Endencia at Natalie Prizardo. Ayon po sa China, umamin daw sila sa pang-espiya para sa tinatawag nilang Philippine Spy Intelligence Services at Wow, Philippine Spy Intelligence Services. May ganun no? May ganun pala mga tol, balikan natin. Philippine Spy Intelligence Services at Philippine Intelligence Agency. At ang isa sa kanila, noong Oktubre pa raw dinampot ng China pero ngayong Abril lamang inanunsyo ang pagkakaaresto sa kanila. Pero kung paniniwalaan si retired Rear Admiral Romel Ong na nagtuturo ngayon sa Ateneo School of Government, Uy, mukhang Chinese din to Ong, no? ito po ay kaso ng hostage diplomacy o kung tawagin ay palit ulo. Si Admiral Ong nga pala gumagawa po ng research tungkol sa tinatawag niyang Chinese political warfare. So si retired Admiral Romel Ong mga kapatid, ang kung pagbabasehan natin yung sinasabi niya, ito daw ay isang hostage diplomacy. Siya ay nag-aaral o nagsasagawa ng research about sa Chinese warfare mga kapatid, mga taktika na ginagamit ng China no. So panoorin natin to para magkaroon tayo ng konting knowledge. Nga pala, gumagawa po ng research tungkol sa tinatawag niyang Chinese political warfare. May ganito na raw kasing kaso noong pang 2018 sa pagitan po ng China at ng Canada. Inaresto ng Canada noong December 2018 si Meng Wanzhou, yung Chief Financial Officer at yung anak ng founder ng Huawei sa bisa po ng warrant of arrest na nilabas ng US. Okay. Ang alegasyon, nagbebenta raw si Wang Zhu ng telecommunications equipment sa Iran kahit merong US sanctions sa bansang iyon. Ngayon, makalagpas o makalipas lamang ng isang linggo, inaresto naman ng China ang dalawang Canadian sa China, si Michael Corvig at si Michael Spavor. Ang akusasyon sa kanya, espionage din. Katunayan, si Cobrid ay hinatulan na ng 11 taong pagkakabilanggo ng Ako, sayang no? 11 years mga tol ang mawawala sa buhay mo. Katunayan, si Cobrid ay hinatulan na ng 11 taong pagkakabilanggo ng isang Chinese court para po sa kasong espionage. Setyembre 2021, mukhang nagkasundo ang dalawang bansa. Pinakawalan po ng Canada si Wanzhou at sa parehong araw, pinakawalan naman ng China si Cobrig at si Spavor. Oh. So parang ito yung tinatawag, tinutukoy ni Admiral Ong na gawain mga kapatid ng China, no? Dahil nga alam niyo mga tol, no, sunod-sunod yung mga nahuhuling Chinese nationals na di umano, ayan mga kapatid di umano'y spy dito sa Pilipinas mga tol. Maraming pagkakataon kasi na nahuhulihan sila ng mga aparato sa loob ng sasakyan, paikot-ikot sila sa mga establishment, sa mga military base, sa Camp Crame, mga ganyan mga tol. Tapos nitong pinakahuli mga tol, hindi pa naman pinakahuli, yung nahuli sa may bandang Palawan ata yun, no? Sa isang resort, di ba nagkabit sila ng CCTV sa puno. Biruin mo mga ano sila mga tol, mga tourists. Nagkabit sila ng CCTV sa puno, military grade, tapos nakatutok sa dagat kung saan dumadaan mga tol yung ating mga Coast Guard. Diba? Kung saan dumadaan yung mga barko ng Coast Guard natin. Imagine mo, dun pa lang mga tol, paghihinalaan mo na eh. Turista ka eh. Dapat nagbabakasyon ka lang dyan. Dapat namamasyal ka, nagre-relax ka. Ba't ka maglalagay ng high-tech na CCTV? Diba? Tapos hindi pa nakatutok sa inyo. So hindi for protection yun. Diba? Nakatutok sa dagat mga tol. Kita mo yun? O tas eto ngayon, eto. For the first time mga kapatid, no?
Parang ngayon lang ata natin narinig 'to, 'no? May mga naarestong mga Pilipino sa China mismo mga tol, sa dinami-dami ng bansa, sa China pa talaga naaresto mga tol, na ang kaso pang-espiya din. Tapos may mga nabanggit pang spy agency, intelligence agency, gano'n-gano'n pa, eh. Ano ang koneksyon niyan sa Pilipinas? Hmm, Matatanda na noong Pebrero, 5 Chinese nationals ang hinuli ng 'yan. Pilipinas sa Palawan dahil daw sa pag-espiya sa Philippine Navy at Coast Guard deployments sa probinsyang yon. So sa Palawan nga, eto yon yung nagkabit ng CCTV mga tol sa may puno. Biruin mo nagkabit ng CCTV sa may puno na nakatutok sa dagat kung saan dumaraan yung ating mga Coast Guard. No, parang inaalam nila kung anong oras umaalis, kung anong oras bumabalik at sabi nga ng ano natin no, ng Coast Guard natin, ngayon nasagot na ang katanungan nila kung bakit at paano na kahit na wala silang public announcement o kahit na hindi sila nagpapasabi kung kailan umaalis ang kanilang barko, nagugulat sila may nakaantabay na agad mga tol. No, nagugulat sila mga tol, may mga nakaantabay na agad na Chinese Coast Guard, kumbaga parang alam na nila. Tandaan po ng deployments ng Navy at ng Coast Guard papunta sa West Philippine Sea ay nanggagaling po sa Palawan. At isa itong napakasensitibong paksa para sa dalawang bansa. Nagkataon pa na ang 3 Pilipino na hinuli ng China galing din sa Palawan. Katunayan, sila po ay mga scholar ng Hainan, China, pinaaral ng ilang taon ng Chinese government sa Hainan Normal University. Oh, mga scholar. Mga scholar, ibig sabihin mga tol, Chinese government din ang nagbabayad ng kanilang pag-aaral. Scholar nga sila eh. 'Di ba? Kumbaga, ano na 'to? Tapon na 'yan. Hindi natin kailangan 'yan. Akusahan na lang natin 'yan. Scholar nyo 'yan eh. China, galing din sa Palawan. Katunayan, sila po ay mga scholar ng Hainan, China, pinaaral ng ilang taon ng Chinese government sa Hainan Normal University. Sina Sir Banyas at Lizardo, bahagi pa ng unang batch ng scholars noong 2018, habang mula sa second batch noong 2019 naman si Endencia. Kaya't ito po ay bagay na nakapagtataka ayon kay Admiral Ong. Biruin mo, scholar nyo 'yan eh. Kayo nagbabayad sa pagpapaaral niyan. 'Di ba? Hindi naman yan padala ng Pilipinas kasi scholar nyo nga 'yan eh. 'Di ba? Kayo, gobyerno ninyo nagbabayad diyan sa pag-aaral ng mga 'yan. Hindi yan pinadala basta-basta ng Pilipinas para mag-espiya diyan. 'Yun na talaga nakakapagtaka mga tol. Biruin mo yung aakusahan nila ng espiya, mga scholar din nila. Ang tindi. Dahil sigurado daw na dinaan ng Chinese government ang mga scholar na ito sa isang matinding vetting at background checks bago sila ampunin bilang mga scholar ng China. 'Di ba? May vetting and background check bago ampunin ng China. Syempre, ikaw ba naman papayag ka kukunin mong scholar, gagastusan mo pag-aaralin mo ng libre, scholar eh. Tapos hindi mo iba-background check, tapos espiya pala. O 'di ba? Dapat mahigpit sila doon. Dumaan talaga 'yan mga tol sa napakaraming nag-a-apply ng scholar, napakaraming gustong mag-aral ng libre. No, pinili ng China 'yan o napili ito, scholar ka o nakapasa ka bilang scholar. 'Di ba? Tapos aakusahan mong espiya? Ay naku po. Anyway mga kapatid, anong masasabi mo dito sa ating napanood ngayon sa News Explained, hostage diplomacy ng China? Ito hindi natin kinukumpirma mga tol na ito ay isang hostage diplomacy ng China. Pero ayon nga kay retired Admiral Ong mga tol, ito ay katulad na nga nung nangyari no sa Canada at saka sa China na kung saan may inaresto sa Canada, isang linggo lang nakalipas may inaresto sa China. Nung hinatulan mga tol na makukulong ng 11 years yung nasa China, nagkaroon ng kasunduan at pinalaya same day, palit. No, palit. So ganun din ang nangyayari ngayon, parang ganun ang nangyayari ngayon na kung saan mga tol, meron tayo rito mga naaresto ng mga Chinese spy, di umano, sa Palawan. Tapos ngayon may naaresto rin sa China mga Pinoy. Diba? Na ang kaso espiya daw. Pero ito nakakapagtaka, yung mga inaresto nila, mga scholar naman pala nila mga tol. Anyway, bilang isa Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.